sa Macau. Hoy, 4 na destination niya na 4 destinations. Sa ika-4 na taon ng Mel and Joey, as promised, dadali namin kayo sa 4 na Asian countries itong buong November. Linggo-linggo yan, iba-iba. Last week, kung naaalala nila. Hong Kong. Nakilala natin yung mga panalong mga kababayan natin. At ngayon, sa ika-2 linggo ng ating month-long celebration, nandito naman tayo sa Macau. Okay, ang tinuturing na Las Vegas of the East. Napaka-exciting naman. To be specific, nandito po kami ngayon sa Macau Tower o yung Macau Sky Tower kung saan makikita ang bird's eye view ng buong Macau na lilibutin natin. Kasama kayo dyan. Natural. At kanina nga sumakay kami dun sa mga glass elevators. Nakakatakot. Pero, talaga namang spectacular yung view natin. Papakyat dito sa Macau Tower. Meron din restaurants dito, theater, at kung ano-ano pa makikita nyo. Nandito po kami ngayon sa tawagin observation deck. Ano po? Ha? Alam nyo ba dito? Sahig, gawa sa salamin. 223 meters mula sa kalupaan hanggang sa aming kinatatayuan. Kaya para kami naglalakad sa ere, ha? Dahil dyan sa mga sahig na yan na gawa sa salamin. Patikim pa lang yan mga kaibigan dahil marami pang may papakita mga lugar sa inyo, mga tanawin at kwento mula rito sa Macau. Kaya tutok lang sa paborito yung kasalo tuwing linggo, ang Mel and Joey. Yeah. Okay mga kaibigan, pero bago pa naman tayo maglibot dito sa Macau, meron tayong ilang mahalagang reminders sa mga nagbabalak-balak dyan na sumunod din sa ating TV partner dito sa Macau. Example, mga kaibigan, ito po ay pitaka. Ang laman ng pitaka ko, partner, ay pataka. Pataka? Yan ang pera dito sa Macau. Magkano yan? Ang halaga ng isang pataka, partner, humigit kumulang mga 7 pesos. Parang 1 Hong Kong dollar din. Yan palang pataka. Dito mo lang pwedeng gastusin yan. Pero yung Sa Hong Kong, hindi mo ito pwede. hindi yata. Pero yung Hong Kong pwede Pwede mo rin gastusin dito. dito. Oo. Okay. Pataka. Actually, ito'y tinakas ko lang. Hindi akin to, hiniram lang namin. Ito pa ang ilan, partner, sa aming mga paalala on what to remember while in Macau. Tip agad, ha? Tip number 1. Available ang libreng mapa, brochures at guidebook sa mga hotels. Kaya kumuha kayo at gamitin to para iwas ligaw na. Mababudget nyo pa ang oras nyo para makapamasyal ng gusto. Tip number 2. Tulad sa Hong Kong, right-hand drive din ang mga sasakyan dito. Kaya sa kanan ang tingin bago tumawid. Tip number 3. Shopping haven ng Macau. Lalo na kung signature brands ang trip mo. Pero subukan mo pa rin tumawad at mag-explore sa kasulok-sulukan, lalo na kung may mga sale at tiking na mga pagkain. Tip number 4. Bukod sa ruling na bawal manigarilyo kung saan-saan, hindi basta-basta nagpa-party sa residential areas dahil bawal ang maingay. Kaya nga may mga parks at barbecue places na sadyang inilaan para sa gustong mag-party. Tip number 5. Conscious sa kanilang health ang mga taga-Macau. Kaya huwag magtaka kung makakita ka ng outdoor gym sa mga parke. Siyempre, libre ang dati. Tip number 6. Kung mahilig kang gumimik sa gabi, pero ayaw mong mag-casino, makakapag-enjoy ka pa rin. Pwede kayong bumampa at pag-picture taking sa mga makakarot at pagtingkad na ilaw sa labas ng mga casino hotels. Tip number 7. Kung nagkaroon ka ng problema habang ikaw ay nasa Macau, ang number na dapat i-dial ay 999. Pera ng rumampa dito sa Macau. Yun. Sa aming pong pagpabalik, may espesyal kaming handog sa inyo. Isang hanip na hotel. Dito lang yan sa pagpapatuloy ng Mel and Joey's 4th Anniversary Special featuring Macau. London definitely had a lot of problems. Inyo, isang hanip na hotel. Walang iba kung hindi ang tinirahan namin dito sa Macau. At sinasabi nila na ito ang pinakamaganda, pinakamagarbo, pinaka dito sa Macau. Walang iba kung hindi ang Venetian Hotel. Grande talaga itong The Venetian Macau Resort Hotel. Para ka na rin nasa Venice sa Italy. Pagpasok mo ka na, may impress ka na sa Golden Sphere sa reception area. Ito daw ay statue symbol ng mga makarangyang mga tao. Pag tinala mo sa bubong ng entryway colonnade, para kang tumitingin sa Sistine Chapel sa Italy dahil sa napakagandang mga frescoes at paintings. Nakikita niyo mga ginto-gintong yan. Yan po ay gold leaf 24 karat gold.
Alam niyo bang umabot sa 3 milyon ang gold leaf accent sa buong hotel? Kung mahilig kang mag-casino, mag-e-enjoy ka dito dahil malawak ang gaming area sa ground floor. Ihanda mo ang paa mo dahil mapapalaban ka sa lakaran. Umabot sa 10.4 million square feet ang total floor area ng Venetian. Sinlaki ito ng 2 Mall of Asia. Ito pong Venetian Hotel, sinasabi nila isa sa pinakamalaking gusali sa buong mundo yan. Ano po? Sobrang laki na merong mga kalsada sa loob ng building. Katulad po niya, no, yung Grand Canal Street. Mahigit 300 shop ng mga designer brands ang nandito sa Grand Canal Shops. O teka, baka akala nyo, lumabas na tayo sa The Venetian na, aba hindi po. At narito na po ako sa St. Mark's Square. Nakatutuwa dito sapagkat, alam niyo ba, walang araw, walang gabi. Bakit kanyo? Kasi tingnan yung mga ulap na yan. Yung mga ulap na yan, permanente na yung ganyan. Hindi nagbabago. At yun ay sapagkat, siyempre, pintura lamang yan, ano? At siguradong hindi ka maiinip sa pamamasyal dahil may mga street performers everywhere. Nakita niyo ba? Yung parang puting statwang yun? Yun, no? Ang tawag dyan ay mga street atmosphere. Kala nyo, statwa, no? Pagalawin natin. Pinoy ka? Pinoy nga! Sabi ko na sa inyo, Pinoy eh! Nagulat ba kayo dahil biglang nagkaroon ng tulay at lagoon sa gitna ng shopping area? Ginaya ito sa Venice at sa kanyang world-famous canals. Gondola ang tawag sa mga bangkang ito at ang mga bangkero ay tinatawag na gondoliers. Tulad sa Venice, ang mga gondoliers ay kinakantahan ng kanilang mga pasahero. Tingnan mo si Parks. Oh, enjoy na enjoy, makilipsync duet sa gondolier. Pagdating sa kainan, maraming pagpipilian. May 30 ang fine dining restaurant at international ang cuisine sa food court na may 1,000 ang seating capacity. At tulad sa iba pang lugar dito sa Venetian, maraming mga Pinoy OFW na nagtatrabaho dito. May state-of-the-art theater para sa pang-world-class shows. Ang Venetian Arena na may 15,000 seats ay pinagdausan na ng malalaking sporting events. Ang convention at exhibit area ay kaya ang mahigit 50,000 tao at 5,000 booth. Alam niyo ba na ang gusaling ito daw ay nagkakahalaga ng $2.4 billion? Bakit niyo yun? At dito tayo nakatira. Saya-saya naman ano po. Dito sa Venetian Macao, walang hotel room. Dahil lahat ng kwarto ay suites na ang sukat ay mula 750 square feet pataas. Ang pinakasimpleng banyo ay may sukat na 130 square feet. Ibig sabihin, banyo pa lang, bahay na sa Pilipinas. Hindi ka daw mabobore kung naka-check-in ka dito. Dito daw kasi sa Venetian Hotel, gusto nila wala nang lalabas sa tourist. Lahat ng gusto niyang gawin, matatagpuan niya dito. Kabila na ang pag-golf. Ang 18-hole putting golf course ay nasa roof deck at may view pa. Merong spa, treatment room at swimming pool amenities din dito. At narito na po tayo ngayon sa swimming pool area ng Venetian Hotel. 4 ang swimming pool dito, hindi lamang isa. At napakasaya na kilala ko ang mga Pinoy na empleyado dito sa swimming pool area. Ikinuwento ng isang Pinoy swimming pool attendant na may privacy at adult pool dahil favorite ng ilang guests na maligo dito. At may mga suite rooms di umano na may private jacuzzi pool for two. Kung na-impress kayo sa loob, lalo na dito sa labas. Ang kinatitirikan ng Venetian Resort Hotel ngayon ay dating tubig dagat. Sinipsipan tubig at tinabunan ng buhangin at simento na kayang punuin ang mahigit 300 Olympic-sized swimming pools. Ang mahigit 5 kilometrong reclamation area ay tinawag na Kotay, ang pinagsamang pangalan ng mga islang pinagdugtong ang Palawan at Haifa. O diba, ang Venetian Macao Resort Hotel, hanip na hotel talaga! Thank you, Mel. Baka naman nagtatanong pa yung iba dyan kung nasan ako. Kami ay nandito sa gondola, syempre. At namamasyal dito sa mga kanal ng Venice. Dito sa Venetian sa Macau. Mga kaibigan, alam nyo naman,
kahit maliit na lugar, hindi nawawala ng mga Pilipino. So, itong Venetian, makikilala natin yung ilang Pilipinong mga kababayan natin, pati na rin dito sa kabuuan ng Macau. O, inuulit po natin, ito pong Macau special natin, part 2 ito ng 4, buong November, all Sundays of November, dahil sa 4th anniversary ng Mel and Joey. Last week nga, Hong Kong. Ngayon, Macau. Susunod sa mga 2 weeks, Singapore and Malaysia. So, yan. New Angel Coffee Creamer. Angel Creamy. Angel Sulit. Angel. Iba kilalanan natin yung mga Pinoy dito sa Venetian World. Dumadaan po tayo sa tunnel, dito sa mga tunnel, dito sa Venice. Tingin ko itong mga kasalubong natin mga Hoy. Hello. Hello, tourist? Tourist o Gutierrez? Okay. Pababa na ko namin sa gondola. Kasama ang aming gondolier, si Marciano. Grazie, Marciano. Okay. Ngayon naman, puntahan natin yung mga kababayan natin Pinoy dito sa Venetian. Hello, Nina. Okay. Ay, mabuti. Ayan. Pinay. Okay, so puntahan natin yung mga Pinoy dito sa Venetian. Macau. Macau na nga ang may tuturing na Las Vegas ng Asia. Sa bayan na tulad ng Macau kung saan casino at gambling ang tourist attraction. Tatlong Pilipino ang nakilala namin na sumugal sa Macau upang makamtan lang ang pinapangarap na magandang kapalaran. Okay, chicharo na, chipia. Siya si Mang Ben Alpalo, ang nabansagang Chicharon King ng Macau. Sino bang mag-aakalang na isang katulad ng Ben ay makakatisod ng swerte sa Macau? Mga kaibigan, si Mang Ben po ay isang electrician dito sa Venetian. Gaano na po kayo katagal? Mula nung nag-open ng Venetian Macau, dito na ako nag-start. Hindi biro ang ginawang pagtatrabaho ni Mang Ben upang manalo lang sa sugal ng buhay dito sa Macau. Ang una kong trabaho doon, tagalinis. Tapos ng trabaho, nagpa-part-time pa rin ako. Sumasideline din siya sa pagtitinda ng chicharon. O, chicharo dyan, kabayan. Pilipino. Yan. Pulutan mamaya. Kasi nandito kayo nag-work sa Venetian. Paano nyo na ibebenta itong mga chicharon? Kapag holiday ko, Anong araw? gumagawa kami ng chicharon. Yung bang mga foreigner na bumibisita rito sa Macau, natikman na yung mga chicharon? Oo naman, talagang masarap, natitikman nila, pinabalik-balikan talaga. At hindi lang yan. Mayroon din siyang sariling Venetian. Ang company ko ay Venetian Pinoy Place. Venetian. Talagang nag-thank you kayo naman sa Venetian. Oo, dahil ang Ben, yun eh, Ben. At saka, yung Sian, kinuha ko sa pangalan ko, Graciano, Sian. Kasi ang tunay na pangalan ko naman Ben Graciano. Oo. Saan matatagpuan niya? Dahil lang Malapit sa Macau Daily News. Pwede bang ipagyabang natin? Ano ba yung mga pinakamatinding na ipundar? Oo. Ang naipundar ko dito ay sarili kong bahay. Wow! Sa Pilipinas, mayroon akong nabili rin ng lote muna. Mabuhay si Mang Ben Albalog. Maraming salamat po. Pagkatapos po nito, kakain na po si Mang Ben. Ngayon lang siya kakain. Sa sobrang katipiran, mula nung dumating sa Macau, hindi pa ako kumakain to. Ang pagsisikap at pagtsatsaga ang kanyang naghalas upang makamtan ang hawang hinahangad. Matapos kong makilala si Mang Ben, isang dating inhinyerong Pilipino naman ang aking pinuntahan sa labas ng Venetian, si Engineer Toto Musa. Ikwento mo nga sa amin ang pag-uumpisa nito. Napadpad ako rito, yun nga, wala talaga mapasok. Nagsimula ako as a technician. Then from then, na-promote naman. Tapos hindi na kuha yung gustong makuha talaga na pwesto, napunta ng Hong Kong. Hong Kong ka muna. Tapos sa Hong Kong, naging project engineer ako doon sa airport project. Sa wakas ay nakuha din niya ang kanyang hinahangad.
Naging isa sa mga consultants si Engineer Toto ng Venetian, Macau Hotel and Resort, nang ito ay kasalukuyan palang ginagawa. Pero alam niyo bang karamihan sa mga sikat na mga building dito sa Macau ay naging bahagi si Engineer Toto? Ito yung Macau Cultural Center. Pero muro na consultant dito ang trabaho namin. Ito yung Macau Stadium actually na renovation na bali actually itong ginawa namin dito. Okay, dito tayo ngayon sa Macau Tower Convention Center. Tapos bali ang contribution ko rito actually is being as a senior mechanical engineer sa air conditioning actually. So ito yung aking present project ngayon, yung bali City of Dreams. Lahat ng plant rooms bali dyan, hawak ko. Sa tagumpay na kanyang tinatamasa ngayon, masasabi naman na jackpot sa Macau si Engineer Toto Musa. Bago ko matapos ang gabi, dito sa Madeira ng Venetian ko pupuntahan ang isa pang Pinoy na sumugal sa Macau, si Mang Pete Cuevas, ang Pinoy musician dito sa Macau. Actually, dapat noong mga 1965, nandito na ako, may bumukol sa akin. Los Barrios, 65 ba? May grupo ko noon. Anong pangalan ng grupo? Baka kailangan ko ba? Los Bravos. Los Bravos. Ako nagtayo ng Los Bravos. At sa husay ni Mang Pete, talaga namang dinarayo ang kanyang power set. Anong klaseng mga awit ang binibigay mo? Kasi halo-halo tao. Halo-halo. May mga hapon din yan. Oo, May hapon. pa rin. Italian, Italian, French, French, German, German, Malaysian, Malaysian. Chinese. Dalawang klase Chinese. Mandarin, saka isang Cantonese. Talagang let's go. May lahat, alam niya eh. Sa tagal niya sa Macau, hindi na rin biro ang mga Pilipinong kanyang tulungan. Pero si Mang Pete, mga kaibigan, malaking pangalan po rito sa Macau to, sa mga grupo ng Pilipino. Bakit nga nyo? Meron siyang itinatag na at binuo na isang samahan para sa mga Pilipino sa Macau. Pwede mo kwento Oo. mo dyan, Pete? Yun ang unang-unang naging asosasyon dito, yung Philcom. Bilang isang matagumpay na kababayan natin sa abroad na tinitingala nila, ano yung pwede mong i-mensahe? Ang masasabi ko lang, huwag silang magbakasakali na yung gagastos sila ng kung ano-anong panagibenta ng mga gamit. Hindi na mga gamit. Para lang makarating dito at maghanap ng trabaho. Napakahirap. Tindero man o idinyero, kahit pa musikero, basta tama ang kombinasyon ng barahan ng kamalatan, sigurado panalo pa sa sugal ng buhay tulad na lalo ng mga Pinoy na aming nakilala dito sa Macau. Alam mo naman, ha? World class tayo. Alam mo, Nina, gano'n ka nakatagal dito? Since February, Pilipina yan. So, kita nyo, ibang Pinoy eh. At, ilan ang Pinoy lahat sa Venetian? Sa pagkakaalam. Ilan ang Pinoy na nag-work sa Venetian? Mga ilan, kalkulado. Teka, 50%. Mga ilang delibo. Thousand. Okay. Yan si Uy, teka. Nagte-text si Mel. Ba't kaya? Mali ha? Nagte-text na si Mel. Ay, siya po. Ha? Nasa temple daw siya. Temple?